Welcome to the show. Mga loyalistang bangag, mga loyalistang bangag ay nahay sa propaganda. Loyalistang bangag, may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Ayun, sa parts at welcome po sa another reaction ngayon dito sa ating channel, and this is Pinoy Adobo, same as Pinoy Lens. At kamusta po kayo dyan mga Pilipino, at Merry Christmas po sa inyong lahat, no? At ilang tulog na lang at Pasko na. At syempre po, no, batiin po natin ang ating overseas Filipino workers, no? Kamusta kayo dyan mga OFWs, at sana po kayo ay naka-ready na. At sa Webes ay Pasko na, at I'm sure na kayo po ay nagse-celebrate dyan dahil alam naman natin na malayo tayo sa ating mahal sa buhay, at syempre po kayo po mismo ay gagawa na ng paraan, mairaos natin ang Paskong ito, at magsama-sama lang po kayo mga magkakaibigan diyan, magkakasama, co-workers. Usually ganoon naman talaga, di ba? Pagka malayo tayo sa ating mahal sa buhay, ay tayo na lang gumagawa ng paraan upang ma-celebrate natin ang Pasko. At syempre po, at alam naman natin na ang OFWs ngayon ay broke dahil po kayo po ay nabigay na inyong mga regalo at ang inyong mga padala sa inyong mga mahal sa buhay sa darating na Pasko. At sana po ay naipadala nyo na ang inyong box upang ito ay makarating kahit papano bago mag-June. Dito lang, hindi ko kayo parang discourage. Ang akin lang po ay make sure na ang inyong shipping lines o mga padala na company ay maaasahan at may alam na, magandang review. Okay, tanong-tanongin nyo na lang dyan ang mga tao, lalo na yung mga bagong dumating dyan sa ibang bansa upang magtrabaho. Balita ko kasi may mga magpapasko pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, mag-umpisa ng kanilang kontrata. Syempre, naninibago pa kayo dyan, at I guess, tanong-tanong nyo lang kayo sa mga Pilipinong matagal na dyan sa ibang bansa. Okay? Already, at Merry Christmas sa inyo, at kayo mga OFW, sabi ko nga sa inyo, you deserve it. Chillax kayo, libre nyo sarili nyo minsan, and Starbucks. Pambihira, kala nyo yan, ha? Alright, bago tayo magpatuloy, gusto ko sana mag-announce sa inyo, no? At since ito po yung sinasabi ko sa inyo noon na tayo po ay naka-1,000 subscriber na, at ngayon ay mahigit na. Maraming salamat po sa inyo, mga subscribers, mga viewers. At sana po yung mga nag-view dyan na wala pang subscriber ay please subscribe naman kayo, at like, at syempre po mag-comment kayo. Importante sa akin yon. In that way, masagot ko ang inyong comment para ho pa kahit pa paano ay parang na rin tayo nag-uusap. Okay? At syempre po, no, huwag niyo rin po kakalimutan si Pinoy Lens, no? Ang ating pong bagong channel, pangalawang channel. Diyan po ay puro dakdakan lang, tokatok, ika nga, no? At supportahan nyo rin po yan. At ngayon po, ang aking pong announcement ay sa mga subscriber ko po, no, ang mga viewers, no, ako po ay magla-live sa 24, no, kung saan December 24 po yun, at sa inyo po sa Pilipinas ay December 25 na, mga 2 or 3 o'clock p.m. Diyan po sa Pilipinas, kasi po dito yata is 11 or 12 a.m. Something like that. Okay, alam niyo naman kasi ibang oras dito sa US, sa Pilipinas. So pag sinabi ko 10 p.m. dito sa US, ay 2 p.m. dyan. So, mga gano'n na nga, 2 o'clock. At i-announce ko rin yan sa Facebook, at yung mga may Facebook account, at pakisabi nyo rin din po doon na ako po ay, kaya po ako magla-live, ay yun po ay parang pasasalamat ko sa aking mga subscriber, mga supporter, mga viewers, at sa mga OFWs, no? Ang akin pong gagawin dito ay pagka po nag-live ako po ay kukuha ng Lucky 9 winners na mamimigay po tayo ng, alam niyo na, konting ayuda. Hindi po tayo si Tambalos-los, no? At pang ano lang po, pang kape-kape lang, no? At pag nabulot ko po o napili ko po yung mga swerteng Lucky 9, ay i-message ko na lang kayo, or bibigyan ko kayo ng instruction kung saan nyo ako i-message by email para malaman ko yung GCash nyo, no? Kasi ayoko pong ilagay yan sa comment inbox, alam niyo na, privacy. So pagka kayo ay napili ko, email nyo na lang ako kung ano yung GCash number nyo, at doon ko po kayo padadalhan ng chicha. No? At syempre po, ito po ay 500 pesos each sa Lucky 9 winners. Okay? Ito po ay bilang pasasalamat ko po sa inyo sa patuloy nyo po pagsuporta sa akin. Hindi po malaki, pero at least kahit paano meron tayo pang Starbucks. Okay? Already, ipopost ko rin po dito sa YouTube at sa Facebook. Kaya abangan nyo po yan, no? Pero again, 24 po dito sa US ng 10 p.m. At syempre po, 2 o'clock p.m. dyan sa Pilipinas. So, kung wala kayong ginagawa, 25 po dyan, I'm sure na kayo po ay nag-chill lang dyan, nagkukwentuhan kayo mga magpipinsan, magbabagkada. Panoorin nyo na ako sa YouTube, at baka kayo maswerte pang mabunot. Okay? O mapili namin dito. Okay? Okay, umpisa tayo, no? At syempre po, no? Ay, alam naman natin kung anong topic nito ay tungkol po sa Bukana Bridge, no? Kung saan
ay ang isang tao ito ay magnanakaw na, no? Magnakaw pa ng credit ng iba kung saan, alam naman natin kung saan galing talaga ang tulay ng Bukana Bridge. And I know, napag-usapan na to 3 weeks ago, ang akin lang ay gusto kong i-react to dahil hindi naman tama po yung i-grab nyo yung something na hindi naman sa inyo. Dahil ito yung nayupak na to, siguro hindi niya rin alam dahil alam naman natin na balita nga na ito ay gumigising after 3 days pagkatapos tumira ng droga. And unfortunately, talagang yan naman ganyan eh. Kita niyo naman yung nangyari sa KOJC. Sabi niya, wala naman daw pulis o tear gas na nangyari, di ba? Pero nung may video na meron tear gas at mga baril, yung mga pulis na pinaswa KOJC, hindi na siya sumagot ulit. Hindi niya sinabi na, ay, mali pala ako. No? At pasensya na po kayo, nagkaroon na po ng kahit man lamang sinabi na miscommunication. Anyway, siguro, dahil nga itong taong to ay hindi naman talaga nagtatrabaho, no? Puro tulog lang to. At sinasabi niya nga sa post niya sa Facebook na siya raw ay walang tulog dahil sa trabaho. No? Ay, alam mo, parang inamin mo na ikaw ay gumagamit dahil hindi ka lang natutulog, no? No? Kaya ako naman, hindi naman ako naniniwala na itong taong to ay nagtatrabaho, no? I don't think so. Kung ang itong taong to ay nagtatrabaho po na mabuti, hindi ganito ang Pilipinas, mga parts. Real talk lang. Okay? Anyway, balik tayo sa topic, yung Bukana Bridge, kung saan ninanakaw nito. Tama naman, magnanakaw na nga ang pamilya niya, ang kamag-anak niya, ay pati ba naman ang credit, no? Ng ibang tao, ninanakaw mo pa. Yeah? Kaya nga, sabi niya nga raw, na ito raw, Bukana Bridge ay kanyang isa sa legacy. Oh my gosh. Ang kapal naman ng mukha mo, Cheng. No? Ganyan na ba kalaki ang tama mo dito, men? No? Alam mo, ang mahirap kasi dito sa taong to, hindi talaga, yung wala sa vocabulary niya yung magtrabaho. At saka kung alam mo kung talagang matinutong taong to, hindi niya gagawin yan. Di ba? Kasi may respect eh. Di ba? Alam naman natin kung saan galing ang bridge na yan at kung ano yung mga budget na yan. Oo, tama. Siguro, sinabi niya, siguro, halimbawa na sinabi niya na matatapos na sa under his watch. That's fine. As a professional president and politician, yung matino dahil hindi naman matino yan talaga, ay pwede sabihin, eto, matatapos na itong bridge na to under my watch and I want to say thank you also sa past administration. You don't have to mention the Duterte kung galit ka kay Duterte. Huwag na nating asahan na babanggitin mo yung Duterte. Pwede mo sabihin past administration. That's all. But the thing is, dito sa taong to, dahil ayaw niya magiging bida ang Duterte, dahil alam niya na nilalampaso na ng anak ni Tatay Digong yung mga bata nito. Kaya ganyan siya katindi. But anyway, ito yung sinabi niya sa post niya at ito yung binanggit niya, no? Tingnan nga natin. Naninindigan daw siya na siya ang nag-umpisa at nagtapos ng Bukana Bridge. Akalaan niyo yan, mga parts, ang kapal ng mukha. Bilang niya sabihin niya, siya raw ang nag-umpisa at nagtapos ng Bukana Bridge. Can you imagine that, guys? Alam naman ng tao, I don't have to explain to you kung sino talaga nag-umpisa nito at nag-propose at nag-asikaso at nag-process. Ang hirap sa mga addict na to, ang gusto lang ay pagtapos na, saka ka nandun, naka-photo op. Alam mo, hindi ko na nga matanggap o hindi ko na makapaniwala na itong hayop na to ay talagang ninanakaw pa pati ang achievement ng ibang tao. Hindi siya gumawa ng sarili niyang achievement. Kasi nga po, wala. Wala siyang achievement. Dahil kung meron, hindi niya gagawin yan. Dahil kung matino siyang tao, hindi niya gagawin yan. Pride yan, ba? Teka muna, meron ako sarili, Etong akin. Di ba? Di ba, kasarap-sarap po na may sarili kang achievement? Pero ito hindi. Alam niya kasi maganda yung Davao City, alam niya na tapos na, at kaya niya inagaw. Anong tawag doon? Yung sign na build better mo, kanya yon. Diba? So it's so sad. Dahil akala ni Bangag na ang mga tao sa Pilipinas ay uto-uto, tanga, na maniniwala sa kanya. Pero hindi niya alam, nag-feedback sa kanya is talagang ang pangit. Pinagtatawalan siya. Yes, it's true na sa watch niya yata na kompleto. Sa watch niya yata na totally na complete. Pero yung process, yung umpisa hindi sa kanya galing. Di ba? Kung matatandaan niyo mga parts na yung Skyway, kasi nakita ko rin yan matagal na ito si Tatay Digong was still the president, ay sinabi niya na sa kanya rin natapos yung Skyway. Di ba? Kung matatandaan niyo na natigil ang Skyway, natatandaan ko yun, may putol yun yung sa Skyway, hindi na ituloy yun. Hindi katulad ngayon natapos na. But the thing is, yung sinabi ni Tatay Digong na yung natapos yung Skyway, sinabi niya, binanggit niya mismo, na ito hindi naman galing sa akin, sa aking administration. Itinuloy ko lang. Tinapos ko lang para sa inyong mga Pilipino. Di ba? Kasi isipin niyo mabuti.
kung si Tatay Digong ay matakaw, sasabihin niya, "Oh, ako tapos niyan, ako rin ang nag-umpisa," di ba? Oh, pero hindi. Sinabi niya mismo na ito ay galing sa past administration, natapos lang sa aking oras dahil gusto ko ito magamit yung mga Pilipino para naman maging kumbinyente sa inyo. Oh, hindi niya sinabing ako nagtapos ito, ako nag-umpisa nito, ako nag-process ito. Hindi katulad ni Bangag. Diba? So, ang kapal ng mukha. Anyway, panoorin natin ang konting clip ni Bangag, no? Kung saan ay sinabi niya na kanya raw yun. It's one of the four major projects that we our legacy projects that we One of the major four. Can you imagine that? Di ba? Hindi niya binanggit niya nung nakaraan niya sa SONA at may resibo naman na talagang hindi galing sa kanya yung proposal na yan. Sinabi mismo ng ating VP Sara nung siya'y mayor, ang coastal road may budget, pero yung tulay yung wala. Kaya nga pinakiusapan niya sa tatay niya kasi ang sabi niya na presidente pa ang tatay niya yun na ginawa ng paraan. Siyempre, probinsya rin naman ni Tatay Digong yan. Siyempre, pag ako yung nakatira doon o akin yung probinsya na yun, doon ako nakaano, why not? I will try my best to get some fund para malagyan ng tulay yun, para na rin sa mga tao at para na rin sa iyo. Di ba? So, para sa mga Duterte, it's not because of them. It's because of all of them. Yun. From Mindanao, going to Davao, to north to south. Di ba? So, project talaga yun ng nakarang administration, pero ayaw lang aminin ng magnanakaw na adik na to ang talagang katotohanan. Kasi wala eh. Wala nang achievements ang Bangag administration to. Wala. Let me know, i-comment nyo sa akin sa box, dito sa comment section kung ano yung nagawa niya. Huwag yung mga yung mga past na nagawa na. Huwag yung sinasabi mo na, namigay siya ng titulo ng lupa. Matagal na po yun na i-file. Matagal na po yun nakaprocess. Nagkataon nga lang, yung mga nangyayari ngayon, natatapos sa kanyang oras. Ang masakit, ginagrab niya. Parang ninanakaw niya yung credit ng iba. Instead na, ano ba naman ako nagtapos ito, kasama si ganito. O, pwede na. Para na lang. Consuelo di Bobo na lang. Hindi. Ngayon, for legacy niya yung tulay. Matagal nang gawa yan. Matagal nang natapos yan. Di ba? Kapal ng mukha, men. will be finishing in Davao and its environs. So matapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. Yung pa nga lang, hindi niya alam kung ano talagang tapos eh. Di ba? Alam mo, ganito lang yan. Kung ako yung gumawa niyan, ako yung nag-start, ako yung nag-process, ako yung nagpakaya kumuha ng pondo, kung lahat, niligawan ko na lahat ng mga ibang bansa para mabigyan ako ng pondo, may tayo itong tulay. I will know. At kung talagang akin yan, kung talagang ako yung legacy yan, okay, nakalista yan. No? Sa aking iPhone, di ba? O sa aking Samsung. My 4 legacies. Ganun yan eh. At ipapollow up ko yan. Oy, kamusta na yung aking pinagagawa sa Davao City? Ayos na ba? I wanna know, give me picture. Or I'll be there, I wanna check it out. In that way, pag harap niyang ganyan, alam niya yung sinasabi niya. Kita mo yung mga sinasabi niya. Hindi siya sigurado. Titingin pa siya. Ganun lang kasimple yun, mga parts, kung ang tao nagsasabi ng totoo, o talagang addict talaga, o walang ya. This will be now another major part of this bypass road. So, Yan ang napapala ng mga bangag na loyalista. Bakit hindi ka man lang gumawa ng sarili mong achievement, bangag? Bakit hindi ka magpagawa ng tulay sa Ilocos mo? O bakit hindi mo paayos mabuting EDSA? O bakit hindi ka magtayo ng manufacture company sa kung somewhere dyan sa Pilipinas? Ilagay mo na yung pangalan mo, Marcos Manufacture. Wag lang droga, di ba? Dahil baka mamaya pang droga, hindi naman papayag sa'yo mga Pilipino. Pero what I'm saying is, you don't have any shit, man. Wala talaga. Ano ba yung ginawa mo? Ang alam ko lang na naging legacy mo is tinawag kang bangag. Diba? Number 2 is, nagpadala ka, sinuko mo na yung karapatan ng Pilipinas sa ating bansa kay Tatay Digong at ngayon sinusunod mo pa si Bato, yan ang legacy mo. Number 3 is, yung nakawan sa budget. Yan ang mga ginagawa mo. Yan ang legacy mo. Pangatlo yan, yung nakawan sa BICAM, yung nakawan sa budget, 100 billion, mali-maleta. Oh. At ang pang-apat. Di ba? Wala kang ginawa. Alright, but anyway, sabi nga naman ng ating VP Sara, no? Oh, agila ko yan. Ay, sinabi niya na, hoy, shut up, man. Wait a minute. Beto. Ay, ito pala. Masakit sila pupunta. But anyway, sabi niya, stop. Relax ka lang, bangag. No? Hindi mo project yan. Nagkataon lang na natapos sa'yo, pero it doesn't mean sa'yo. Or sana man lang sinabi po man lang kami. O sana man lang binanggit mo na lang na past administration kung ayaw mo mabanggit ng Duterte. Pero stop.
Shut up, man. Mag-ano ka muna, magkape ka muna, baka sobrang lakas ng tama mo sa droga. O, diba? Yan ang parang sinasabi ni Inday. But anyway, ito po yung sinabi ni Inday, no, na talaga namang meron. Pwede ko ba kwento yung backstory ng Bukana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay O yan, makinig kayo ha. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung sinungaling dahil may resibo yan. Na talagang Duterte ang nag-propose yan, Duterte ang talagang humanap ng paraan. Again, yung Coastal Road may budget na panahon nung mayor pa si Vice President Sara. ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may Yun. budget ang coastal road There you go. pero unfunded ang bridge. Yun! And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperwork para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So wala tayong Biro mo, ibinigay yun, dinonate yun ng China. Na wala man lamang kusing. Ang Pilipinas, ang government, ang Pilipino, ang Davao, walang gastos doon. Donation yun ng China. It means na maganda ang relationship talaga ng Pilipinas at ng China noon. Alam mo, kung noon pa sana, kung hanggang ngayon sana, kung si Bangag ay hindi Bangag, ay matinong tao, baka siguro, baka may dinonate na naman ng China sa atin or baka meron pang itinutulong. Kasi natatandaan ko yun nung COVID time noon, Tatay Digong mentioned that yung China talaga ang unang yata nagbigay ng mga injection para sa COVID noon, yung mga vaccine, no, ang China. And I think sumunod yata yung Russia, if I'm not mistaken. Correct nyo ako sa inbox, no, ay sa comment kung mali ako. So, ibig sabihin, talagang maganda relationship ng China at saka Pilipinas noon. And we know, maraming ine-export ang Davao noon, ang Pilipinas noon sa China kung yung mga product, yung mga pagkain, mga prutas. Pero ang ganda noon, tapos sinira lang ni Bangag. Dahil akala niya makakadedo na siya sa US. Eh hindi niya alam, ang US mismo, sinusuka na siya. Biro mo yun, pinagtatawanan siya dito sa US, mga pards. Hindi ako nagbibiro. Pag Marcos Jr., Bangag ang tawag sa kanya. walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yun. At napakahalaga ng bridge na yun dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter. Yun. Ayos. Yan. Yan po, narinig niyo po ang side ni VP Sara at kayo na pong bahala kung kanino kayo maniniwala. Kay Bangag o kay VP Sara. Yun lang yun. No? At alam naman natin kung sino talaga nagsasabi na totoo sa dalawa. Hindi dahil tayo po ay baka Duterte. Pero alam natin, may resibo eh. Merong proof na hindi talaga galing kay Bangag Marcos ang talagang tulay na yan. Sa kanya siguro tapos, sa kanya na-complete. Pero hindi yung talagang siya mismo nagpakahirap, nagpakapawis na maghanap ng pondo para magawa ang tulay na yan. Diba? Kaya ganyan ang adik. Ganyan yung buhay anak mayaman. No? Gusto, puro sarap lang, walang hirap. So ganyan, tinapos si Tatay Digong o inumpisa ni Tatay Digong and then maybe it's already finished at the time that Bangag here
And then, ngayon, inangkin na ni Bangag. Instead na sabihin niya na, oh, thank you din sa past administration, without them, hindi matutuloy ito. Ganun dapat, di ba? So, yun ang nakakalungkot. Anyway, ito pa, isa sa video na proof na hindi naman natin akalain na nanakawin to ni Bangag, Marcos, ay may isa sa session ni dating Mayor Sara kung saan tungkol ito sa tulay. Panoorin na natin quick. To announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So Ang cute ang sinasabi ni Ma'am Sara. Construction of the bridge. Cute, no? there is another bridge coming. Oh, see? To announce Yun lang ibig sabihin na there's another bridge coming. So kay Sara, parang parang sa kanya, parang okay lang. Normal na yung, alam niya meron darating na bridge. Siguro yung time na binanggit ni Vice President Sara yan, na mayor pa siya noon, baka ano pa lang, wala pa. Siyempre sabi niya, planning, process, siyempre budget. Siyempre, hindi naman ho porket na pagka sinabi ng China, oh, kami nang bahala dyan sa tulay na yan. Bukas na agad ng pera. Siyempre, magpo-process din sa China na, eto, tutulong tayo sa Pilipinas. 1 billion dollars. Di ba? Kung ano man yun. We need this fund for them. Ipo-process pa yan sa China. Alamin pa yan kung pwede o hindi. Di ba? Pero siyempre, kagandahan naman na sinabi ni Tatay Digong, meron ng fund, hihintay na lang natin. Sigurado na. Hindi katulad ni Bangag, no? At sabihin niya na, meron kami nakuha 2 billion sa Australia. Pero hanggang ngayon, wala pa. No? Tapos, nung dumating na nga yung fund ng China, inumpisa na, at contractor pa ng China yung gumawa ng tulay. Kaya sinisigurado ko sa iyo, matibay yan. No? Di ba? Pag yan sila, yung mga contractor na congressman, baka bumagsak na yan. Di ba? But what I'm saying, the point here is, di ba, ang reaction ko dito, bakit ninakaw ni Bangag pati yung credit ng ibang tao? Bakit hindi niya na lang sinabi na, salamat sa past administration, I hate to say your name, no, but thank you for you, at natapos na po natin dito, so 2 administration po itong tulay na to, tapos na, pakinabangan nyo ng mga Pilipino. Yun lang yun eh. That's the only professionalism, yung concern ka sa Pilipino. Hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas. Kasi ang makikinabang yan, buong Pilipinas, hindi yung taga Davao lang. No? Kaya, it's so sad. Dahil meron tayong presidente na walang ginagawa, para lang may masabi may ginawa, magnanakaw na lang ng achievement. Yun na lang ang kanyang gagawin. That's my reaction. Okay? Kaya kayo mga pards, before you believe this guy, no, pakita ko ulit sa inyo itong si Bangag, siguraduhin nyo na may resibo, siguraduhin nyo na talagang may ginawa. Kasi ang addict can lie anytime for you. They will do everything. You know? Kaya nga nauso dyan ng tubig eh. Diba? Sabi daw ay, it's tubig. I can't take it. Alam mo, Marcos Jr., kung yung tubig nga, hindi mo kaya eh. Gumawa pa ng tulay. Ay, kawawang Pilipinas talaga mga chong. Alright, ang akin lang po, no? Katulad sinabi ko kanina, huwag tayo maniwala sa mga pinagsasabi niya at tignan mo po na natin mabuti, okay? Alam ko naman po ang mga Pilipino hindi tanga at alam din po natin na hindi talaga sa kanya galing o umpisa ang tulay na yan. Yun lang ang aking reaction dito. Okay? Alright, hanggang dito lang po at sabi nga po ni Senator Marcoleta, hopya lang! Hopya lang! Makontento ka na at pag may extra, go for it. At syempre po, sabi na naman ng ating mahal na VP, mahalin natin ang Pilipinas. God bless, Merry Christmas, and thank you po sa pagsuporta nyo sa ating channel. Okay? Again, tayo po ay magla-live sa 24, 10 p.m. dito, 2 or 3 o'clock p.m. sa Pilipinas, at tayo po ay, ako po ay bubunot ng mga 5 subscriber ko, kung sino mapipili, o may isang magko-comment, sa unang magko-comment, at syempre po, sa iba pa. Lucky na po, kailangan ko po ng siyam na winners para tayo po ay mamimigay ng konting ayuda. Okay? At ipopost ko na lang po diyan at pag kayo po ay nabunot o napili ko, ibibigay nyo sa akin ang inyong information like GCash pero hindi po sa comment section, sa email ko na lang para private kasi pagka sa comment masyado public yan. Okay? And I will give you instruction and you can message me anyway, no problem. Already? Again, pasasalamat ko po sa inyo yon sa pagsuporta nyo dito sa channel at sana po suportan nyo pa rin po si Pinoy Lens. In that way, everybody's happy. Okay? Already, salamat po at I will see you again and I'm out.